Praise God. Thank you, Lord, for being kakalaw. Minsan pang alayan natin ang malakas. Hallelujah. Praise the Panginoon. Purihin taon ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po ako sa mga panalangin, Lord. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong Banal na Espiritu. Sa pagkakataong ito, Lord, sa pribilehiyo na binigyan mo sa amin sa araw na ito upang ikaw ay aming makapiling, makasama, at mapasalamatan Panginoon. Kaya Lord, sa oras nito, ikaw po ay ina-acknowledge namin na pumagitna sa aming kalagitnaan. Panginoon, ipuin mo po ang bawat isa, kausapin mo po Panginoon. Gamitin mo lamang pong instrumento ang iyong likod at maitaas lamang yung pangalan Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kontrolin mo po ang gawain simula umpisa hanggang sa matapos. At ang pagpapala ay sumagana po sa amin habang kami po dito matanggap at nakikinig sa salita. In the name of Jesus Christ, and everybody say, Amen. At tayo po yung mga kuna, mga kapatid, at ngintihan po natin ang ating mga katabi. At sabihin po natin na I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po, mga kapatid, ay bilang mga anak ng Diyos, tayo po bilang mga born again Christian, tayo po ay recreated being. Amen? Or spirit being, recreated being, and we are now righteous by faith. We are declared righteous by faith. Amen? We are, kung iintindihin nyo mabuti ang mga kapatid, when you are righteous by faith, righteousness is not doing good. Righteousness is our being, our status, our position in God, before God. Yan yung pagiging state of being natin. We are no longer we are not in the flesh, we are in the spirit. We are born again, we are a new creation. Amen? At tayo po ay ipinanganak na. Because we are declared righteous, we are born righteous. And when we are born righteous, pag sinabing born righteous po tayo, kung papaano mga kapatid, nung tayo po ay ipinanganak na makasalanan, tama? Nung tayo po ay makasalanan, kahit gumawa ka ng mabuti, hindi mababago ang pagiging makasalanan mo. Kahit gumawa ka ng mabuti dahil makasalanan ka, ikaw pa rin ay makasalanan. Because that is your, ganun ang tao, ipinanganak na makasalanan. Tama? Hindi ka mawawala doon sa ganung sitwasyon na yun. But dahil sa kagandahang loob ng Diyos na siya ang naparito upang tayo po ay maalis doon sa kamatayan at dalhin tayo dito sa buhay, tayo po by faith in Christ, tayo po ay naging born again. We are declared righteous by faith. Amen? And since we are already righteous by faith, we are born righteous. At kapag tayo po ay born righteous, ibig sabihin kung paano yung makasalanan, kahit anong gawin niyang mabuti, makasalanan talaga siya. Hindi mababago na ang makasalanan kapag gumawa ng mabuti ay magiging righteous na ba siya? Hindi. Makasalanan pa rin siya. But we are now righteous in Christ kahit gumawa ka kahit nakakagawa tayo ng mali, paminsan-minsan hindi man natin ito gusto mga kapatid, we are not tolerating, we are not encouraging na, pwede ka nang gumawa ng masama, ayaw natin gumawa ng masama. Tama po mga kapatid? Nagagawa lang natin yon because we are in the flesh, ayaw natin yon. We are not encouraging na gumawa ka nun. Hindi na tayo, wala na po tayo doon. But then, kung tayo man po ay nahuhulog sa pagkakamali, hindi yan dahilan para maging makasalanan ka ulit. You are still righteous before God.
that is permanent position. Tama po ba mga kapatid? Amen? Tandaan nyo, our spirit, when we are born again, our spirit is reborn. Tama po? But, this spirit ay nabubuhay sa ating katawan, and this body, meron tayong mind, which is the soul, mga kapatid, our will. Ito yung binabago, yung ating isip. Kaya merong repentance. Nagbabago tayo ng isip, na sabi niya, renew your mind in the spirit of your mind. Nagbabago tayo at put on, sabi niya, the new man, which is created according to God, after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Established in righteousness. Righteousness is not doing good. Righteousness is a gift. That is your position. That is our now permanent standing with God. Amen? Kaya nga yung binasa kanina sa Ephesians chapter 2, ang sabi doon mga kapatid, by grace we are saved. Tama? It is not our own work. It is gift from God. So, ibig sabihin, maging ang ating pananampalataya ay hindi po nanggagaling sa atin. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. At ang pananampalataya ay dumarating sa paanong paraan? Sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig natin tungkol kay Kristo. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Laksan po natin ang ating palakpak sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa bawat araw, lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Every now and then, lagi tayong nakikinig. Maya't maya, nakakapakinig tayo ng pangaral tungkol sa Ebanghelyo. At kapag tayo ay nangangaral tungkol sa Ebanghelyo, mga kapatid, ay ini-emphasize natin na ang grace is yung mabuting balita about Christ, about Jesus, mabuting balita about grace, mga kapatid, ito po ang nagpiprevail. Sometimes, nahihirapan po tayo dahil hindi natin alam kung alin tayo, kautusan ba o yung grace. Ano ba yung kautusan? Alin ba ang susundin? Kautusan o yung grace? But here, we emphasize, mga kapatid, grace transcends the law. Amen po? Kung alam lang po ng tao, mga kapatid, na kung ang tao ay malaya sa kahatulan, kung ang tao lang po ay malaya sa anumang sumpa o hatol, mga kapatid, ang tao ay mabubuhay na matagumpay. Ang tao po, hindi po magiging binibigyan ng laya ng gumawa ng kasalanan. May mga tao na akala nila dahil sabi niya, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay biyaya, pwede na tayong gumawa ng kasalanan, lalo daw sila nagkakasala. It's not, mga kapatid. Kung ang tao lang po ay malaya sa hatol, malaya sa anumang akusasyon, malaya sa anumang hatol o condemnation, yung paghatol, walang paghatol, walang parusa. Kung walang parusa, mga kapatid, ang tao ay magiging malaya at matagumpay sa kanyang buhay. Amen, mga kapatid. Amen. Kaya nga, ang biyaya o ang kagandahang loob ng Diyos ay pinangaral po sa atin, pinaliliwanag sa atin, na hindi kailangan ng kagandahang loob ng Diyos ang kautusan. Hindi niya kailangan yon. Hindi kailangan ni Sarah si Agar para tulungan siyang palakihin yung kanyang anak. Alala niyo po si Sarah, yung asawa ni Abraham. Si Agar, sino po? Asawa rin ni Abraham, pero isa po siyang alipin. Ang tawag po sa kanya ay the bondwoman o alipin. Larawan po yun ng kautusan. Ang kautusan ay
Ang tao nilagay ng Diyos sa ilalim ng kautusan, sa ilalim ng sumpa, dahil ang tao ay nagkasala. Amen po. Ngunit dumating ang ating Panginoong Kristo upang tayo palayain sa ilalim ng kautusan. Siya ay namuhay sa ilalim ng kautusan upang ang lahat ng nasa ilalim ng kautusan ay mapalaya po niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya tayong lahat na kay Kristo na ay inilabas na doon sa ilalim ng kautusan. Dahil sa binayaran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus ang kailangan ng kautusan. Ang requirements ng kautusan ay ipinagkaloob o ginawa ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, na parito ang ako, sabi niya, hindi para sirain ang kautusan, kundi para tuparin ito at ipaliwanag. So siya ang tumupad, hindi po tao, hindi kayang tuparin ng tao, ang Panginoong Kristo ang tumupad sa kautusan. At ito po'y lahat ng kautusan ay natupad nung siya po ay namatay sa krus. Maliwanag po yan, mga kapatid. Amen? Kaya nga, hindi ibig sabihin dito, mga kapatid, na pwede na ba nating labagin ang kautusan? Pwede na ba tayong sumuway sa kautusan? Wala pong itinuturong ganyan. Wala pong matinong tao na magsasabi na pwede na nating labagin ang kautusan sapagkat tayo ay nakay Kristo na. Wala pong matinong tao ang magsasalita ng gano'n. Kung matino ka, hindi mo sasabihin yon. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang gustong sabihin ng biyaya ng kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid, ang gustong sabihin nito, ang biyaya ng Diyos o ang kagandahang loob ng Diyos ay ibinigay upang i-accomplish, upang gawin sa'yo, para sa'yo, ang bagay na hindi nagawa kailanman ng kautusan para sa tao. Ang kautusan ay banal, matuwid, malinis. Amen? Pero hindi kakayang ituwid, hindi kakayang gawing matuwid ng kautusan. Banal siya, pero hindi kanya kayang pabanalin. Ang kautusan hindi pwedeng mag-bend. Hindi po, mga kapatid. Kaya sabi ng aklat ng John, sabi niya, dumating ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pansinin niyo, ang biyaya o ang kagandahang loob at ang katotohanan ay nasa panig ng grace o kagandahang loob ng Diyos. Hindi ba totoo ang kautusan? Totoo ang kautusan, mga kapatid. Pero ang kautusan o ang katotohanan na nagpapalaya ay walang iba kundi ang kagandahang loob ng Diyos, hindi po ang kautusan. Maliwanag po ba, mga kapatid? Hallelujah. So grace does not need the law. Hindi kailangan ng kagandahang loob ang kautusan. Pero hindi rin sinasabi na pwede ka nang lumabag sa kautusan. Hindi po. O labagin mo na ang kautusan. Hindi po, mga kapatid. Wala pong sinasabing ganon. Ang grace, mga kapatid, hindi kailangan ng kautusan sapagkat siya ang gagawa ng bagay na hindi kayang gawin ng kautusan. Iba po sa tao. Ang grace ay tumatagos sa kautusan. Ang sabi po ng kautusan, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Ang sabi ng grace ng Panginoon, magbigay ka. Tama? Tumulong ka sa taong nangangailangan. Hindi tinuturo ng kautusan ang magbigay. Ang sabi niya, huwag kang magnakaw. Maraming hindi nagnanakaw, pero hindi marunong magbigay.
Tama po ba mga kapatid? Pero ang biyaya ng Diyos, yan ay sinasabi. Iyan ang kanyang sinasabi. Sabi niya, huwag kang mangangalunya. Maraming hindi nangangalunya, mga kapatid, dahil huwag mangangalunya. Pero sa isip nila, sila ay nangangalunya. Kasama nila ang asawa nila, pero hindi nila mahal ang kanilang asawa. Tama po ba mga kapatid? Hindi nangangalunya, hindi nagbababae, pero hindi naman niya mahal ang kanyang asawa. Tama po ba? Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iyo. Paano umibig si Kristo sa atin? Ganyan. Ganyan. Open heart. Hindi makasarili. Open. Hindi selfish. Kumbaga, binigay nga niya ang buhay niya, very generous. Binigay niya lahat. Amen po, mga kapatid. So, wala tayong mababasang sa kautusan na ibigin mo yan or magbigay ka, wala. Hindi natin mababasa yan dyan. Kaya nga po, mga kapatid, ina-accomplish ng grace kung ano yung hindi kayang gawin ng kautusan sa atin. Sapagkat ang kautusan, mga kapatid, ay ina-assume niya o inaakala niya ang tao ay mayroong lakas, meron siyang strength, meron siyang pagsunod, kaya sumunod. Ako niyo po, ina-assume niya yun o inaakala niya yun, ang tao susunod, ang tao malakas, ang tao may effort. Ibigay niya yung effort niya. Yun ang nakakala ng kautusan. Pero hindi naman kaya. Tama ko ba? Ang grace, mga kapatid, ang sabi ng grace, narito ako para tulungan ka, assist ka. But it's not. Ang sabi ng grace, narito ako to take over. Ibig sabihin, ang Diyos ang lahat gagawa para sa atin. Maging ang pagsunod, maging yung lakas natin, hindi lakas natin, lakas na nanggagaling sa Kanya. Maging pagsunod natin, hindi ating pagsunod, kundi nanggagaling sa udyok ng Espiritu na nasa atin. Kaya sabi niya, be led by the Holy Spirit. It's not our own effort. Hindi gawa natin, kundi yung gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Maliwanag po ba? So, we let grace take over our life. Tama po ba? Tama po ba, mga kapatid? We let Him take over our life. I-take over niya lahat sa atin. Isip natin, yung ginagawa natin, siya ang mag-take over sa atin. Wala po tayo. Siya. Everybody say amen? So now, we are ready for the message. The message for today is about Romans chapter 6 verse 1. Nandiyan na po ba? Nasabi dito, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa doon? Narinig niyo na po ba ito, mga kapatid? Nabasa niyo na po ba ito? Sa English, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we die to sin, live any longer in it? Ito ang uunawain natin ngayon, mga kapatid. Itong tanong na ito. Paano tayo mabubuhay sa kasalanan kung tayo, ang sabi dyan, mga kapatid, sa Tagalog, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa doon? Magpapatuloy ba tayo sa ating pagkakasala?
para sumagana ang biyaya ng Diyos? Sabi niya, hindi. Amen. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na misinterpret po ito. Itong tanong na, itong statement na ito na, paano pa tayo magkakasala? Patay na nga tayo sa kasalanan. Paano ba? Diba? Maraming na misinterpret ito sapagkat ang iniisip nila, mga kapatid, maraming Kristiyano, ang inaakala nila, ang ibig sabihin nito, patay ka na nga eh. So, pag patay ka na, patay na. Hindi ka na pwedeng mabuhay sa kasalanan. Patay ka na nga eh. Bakit niyo po ba mga kapatid? Patay na. So, kaya, hindi na kadapat na nagkakasala. Ano po ba tayo? So, ito yung tanong. Pero, ang reasoning, ang divine reason ng Panginoon at ni Apostle Paul ay ganito, mga kapatid. Kung ang tao ay walang kahatulan, walang akusasyon, walang paghatol, walang pagpuna, walang paghatol, walang pagpuna, walang pag-accuse, panlait, di ba? Ang kasalanan ay mawawalan po ng kapangyarihan. Kung walang paghatol, kung walang paghatol, kung tayo ay malaya doon sa mga paghatol na yun, yun ang reason ng ating Panginoon. We have ito yung divine reason ng Panginoon at ito ay palagi na sinasabi na kung ang tao ay malaya sa condemnation. Alam niyo po yung condemnation sa Tagalog? Condemn. Pag sinabing condemn ka, ano yun? Condemn ka. Ibig sabihin, disapprove ka. May hatol ka. Dapat lang na parusahan ka. Yan, ganyan, di ba? Yun yung condemn. Amen? If we are free from condemnation, mga kapatid, sin will lose its power. Diba na po? Amen? Naalala nyo, mga kapatid, kung maalala nyo, sa panahon ni Jesus Christ, kung paano nahuli yung babaeng nangangalunya. Caught in the act. At gusto ng mga Pariseo, ng mga Sadducee, lahat ng mga elders, na subukin ang ating Panginoon Kristo kung anong gagawin niya doon sa babae na nahuli sa akto na nangangalunya. Tama po ba? Amen? At doon sa istorya, makikita natin kung papaano iniligtas ng Panginoon yung babae mula doon sa kamay ng mga humahatol. Tama po ba? Amen. Jesus Christ saved the woman righteously. Righteous, ha? Righteous. Bakit? Hindi niya sinabi doon sa mga Pariseo o sa lahat ng tao doon, hindi niya sinabi na, huwag niyong patayin yan. Huwag niyong batuhin. Hindi niya sinabi, huwag niyong gawin. Diba? Tama? Hindi rin sinabi ng Panginoon na, maawa kayo dyan. Maawa kayo. O nagkasala yan, pero maawa naman kayo sa nagkasala. Huwag niyo siya nasaktan. Jesus Christ saved that woman righteously. Ang sabi ng Panginoon, sino man sa inyo na walang kasalanan, batuhin niya. Siya ang unang bumato. Hindi niya sinabihang what? Hindi niya sinabihang maawa. Sabi niya, sino man walang kasalanan, siya ang unang bumato. At ano pong nangyari? One by one, umalis. Okay niyo? Amen? At ano sabi ng Panginoon? Tinanong niya yung babae,
Meron bang humatol sa iyo? Basahin natin sa kung anong sinabi. John chapter 8 verse 10. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, doon sa babae, nasaan sila? Tapos umalis ng mga tao. Tama po ba mga kapatid? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? Dito tayo ito mga kapatid. Walang humatol. Amen. Ni isa. Walang tumayo para humatol yung sa babae. Pero actually, merong isa na hindi nagkasala na kaya niya hatulan. At yun ay ating Panginoon sa Kristo. Kaya niyang hatulan? Tama po ba? Pero hindi niya ginawa. Tama po ba? Yung mga Pariseo, kaya ba nilang hatulan? Hindi nila kaya. Gusto nilang hatulan. Tama? Pero hindi nila kaya. Hindi nila magagawang hatulan. Amen. Si Jesus Christ, kaya niya hatulan? Yes. Pero hindi niya ginawa. Yung mga Pariseo, gustong hatulan, gustong gawin, pero hindi nila magawa. Nakuha niyo po mga kapatid yung contrast. May mga maiinit na gustong humatol. Gustong-gusto lang humatol. Alam na alam ang kautusan. Pero hindi nila magawa. Kaya sabi ng Panginoon, sino ang walang kasalanan? Siya unang bumato. Pero ang Panginoon, gusto niya. Sabi niya, kung gusto lang niya, kaya niyang gawin. Tama? Kung gusto niya, kaya niyang gawin. Pero hindi niya ginawa. Yung mga Pariseo, gusto nila, pero hindi nila kaya o hindi nila magagawa. Gustuhin man nila, pero hindi nila magawa. Yung may gusto, hindi ginawa. Amen po mga kapatid? Kaya sinabi ng Panginoon sa babae, sabi niya, babae, nasaan sila? Wala na ba ni isang humatol sa iyo? At sinabi niya, walang sinuman, Panginoon. Ayan. Pansinin niyo yung word na Panginoon. Sa English yun, Lord. Nung nakaraan, di ba, nagbabasa tayo sa Bible, mga kapatid. Sabi niya, surely, in the Lord, one will say, in the Lord, I have strength and righteousness. I have righteousness and strength. Surely, in the Lord, Israel shall be justified and be glory. In the Lord. Dito, tingnan nyo. Sabi ni Paul, sabi niya, everyone confess, every tongue confess, Jesus is Lord. So kapag kinonfess mo yung pangalan ng Panginoon, Lord, mga kapatid, you are confessing you have strength in the Lord. You have righteousness in the Lord. This woman, mga kapatid, sabi niya, wala po Panginoon. Tumawag ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka. At mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Amen? Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Sa tao, mga kapatid, sabi niya, baliktad. Huwag ka nang magkasala. Hindi na kita hahatulan. Ako niyo po. Huwag ka nang magkasala. Hindi na kita hahatulan. Yan ang religion.
Ano gagawin ko? Huwag ka na magkasala, hindi na kita hahatulan. Pero ang Panginoon, hindi na kita hahatulan. Huwag ka na magkasala. Kabaliktaran. Grace is higher than the law. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang kagandahan loob ng ating Panginoon. Pansinin natin dito, mga kapatid, na ano ba ang concern ng Panginoon dito? Nagkasala yung babae, maliwanag, tama? Very clear, mga kapatid, nagkasala. Akto, nagkasala at ang kasalanan niya matindi. Pangalo niya. Tama? Pero it seems, mga kapatid, makikita niyo ang Panginoon, nakafocus siya, kumbaga, occupied siya, mga kapatid, hindi ng kasalanan, kundi ng ano? Nung kahatulan. Concern siya sa kahatulan. May humatol ba sa'yo? May humatol ba? May humahatol ba? Nakaya ba? Ako man, hindi kita hinahatulan. Nakaya ba? Linawin natin. May nararamdaman ka bang hatol? O paghatol sa ginagawa mo? Meron ba? It seems ang Panginoon ay concerned hindi sa kasalanan. Ang problema is yung hatol, condemnation, kahatulan. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Concerned po siya sa, are you still feeling condemned? Are you still feeling condemned? Do you feel condemned? Now, do you feel condemned? Gusto ng Panginoon na marinig mismo doon sa bibig ng babae. Gusto niyang yung mismong babae na may katawan ang magsabi, "No one, Lord. No one, Lord." Wala po, Panginoon. Gusto niyang marinig yung salita na yon na lumabas na walang pumahatol sa kanya sa bibig mismo ng babae. Amen? Amen. Di ba, paano ba natin tinatanggap ang kagandahang loob ng Diyos? Paano ba tayo naliligtas? Ang kaligtasan? Is it not if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart God raised Him from the dead, you shall be saved. With the heart man believe unto righteousness. Righteousness is in the heart. And with the mouth confession unto salvation. So, importante, kaya nga ini-encourage tayo, mga kapatid, to release your faith. Why? By speaking. Confess. Confess. Tama mo ba? Everybody say amen? So ito ang gusto ng Panginoon. Kaya sa verse 11, ang sagot ng babae dito, walang sino man, Panginoon. Di ba? Walang sino. Sa dami ng tao na yun, kapatid, walang sino mang humatol. Tama? Ano naramdaman ng babae? Nawala yung nawala yung condemnation, wala nang hahatol, wala sino man, Panginoon. Pero sino natira doon? Ang Panginoon sabi niya, ako man, hindi kita hinahatulan. Pumayo ka na, huwag ka nang magkasala. Meaning to say, mga kapatid, kapag tinanggap ng tao yung it is a gift. Nakanya po, may ginawa bang mabuti yung babae? Wala po. Tama? It is a gift. When you receive the gift of no condemnation, you are empowered to sin no more. Nagkakaroon ka na ng kapangyarihan para makaiwas na o makalaya na sa kasalanan at hindi ka na muling gagawa ng kasalanan. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid?
Hindi ibig sabihin na hindi ka na talaga gagawa. May kanaman, may laman pa tayo, nagkakasala tayo, but we are the righteousness of God in Christ. Mas lalo mong minamahal na ang Panginoon kaysa paggawa ng kasalanan. Hindi yung pag nalaman mo to, ay, mamahalin ko ng mabuti ang kasalanan kasi pinatawad na pala. Hindi, lalo kang magmamahal sa Panginoon so Kristo at mawawala na ang pagmamahal mo sa kasalanan. Amen po, mga kapatid. Everybody say amen. Naiintindihan po ba natin to, mga kapatid? So, kaya sa verse 12, nandiyan po ba yung verse 12? So, ito ang sinabi ng Panginoon. So, nung lumabas, sa labas na to, kasi umalis na eh. Nakaya niyo po ba? Nag-alisan sila doon, nag-alisan na yung mga Pariseo, at muli, sabi nga, muli eh, muling nagsalita. O, yung unang kinausap niya yung babae, after no, sabi niya, umayo ka ha, at huwag ka nang magkasala. Hindi kita hinahatulan. Walang hatol. Hindi kita hahatulan. Then, pumunta naman ng Panginoon doon sa mga Pariseo. Doon sa mga nasa labas, mga Pariseo, ano sabi ng Panginoon? Muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Everybody say amen. Alam niyo po sa English yan, mga kapatid, hindi ko natin sa English, pero ang sabi ng Panginoon dito, sa verse 12, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Dito tayo kami mga kapatid. Saan tayo, tingnan nyo doon mga kapatid yung shall not walk in darkness. Amen? The word not there mga kapatid is a double negative. Pag sinabing double negative, shall never walk in darkness. It's a strong negative. The Greek word is ume. Ume. Double negative. It's a no. O, nakuha po natin mga kapatid. Amen? No. Hindi ka lalakad kapag tayo po, ang sabi ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sino mang sumusunod sa akin, hindi lalakad. So, sino ang hindi lalakad sa dilim? No. Double negative, hindi lalakad sa kadiliman. Sino po? Ang sumusunod. Kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga sumusunod, yung mga disciple, yung mga nakikinig, yung mga lumalapit. Sa English, mga kapatid, ang sabi dito, I am the light of the world. He who follows me. This time, sino yung he? This time is the she, yung babae. Diba? Ang tinutukoy niya dito, yung babae na susunod sa kanya. Kasi yung babae na yun na sinabi niya, hindi kita hatulan, susunod sa kanya kasi siya yung ilaw eh. This time she. Pero sabi dito, he who follows me, yung sumusunod sa akin, ay hindi lalakad. So, ibig sabihin dito mga kapatid, yung babae, kayo, yung mga believers, tayo, na sumusunod mga kapatid ha, kay Kristo, ay hindi, kahit kailan, sa Tagalog kahit kailanman, hindi lalakad sa kadiliman. Isn't it a strong statement ng Panginoon? Bakit hindi lalakad sa kadiliman? It is tied up doon sa nangyari, doon sa babae na nahuling nangangalunya, pero sabi ng Panginoon, yung unang magkasala dyan, siya unang bumato. Ay, yung unang
Yung hindi nagkasala, yun ang unang dumato. Lahat umalis. Ang natira ang ating Panginoon. Siya ang may karapatan bumato. Pero sabi niya, hindi ko ikaw hinahatulan. Ako man, hindi kita hinahatulan. Go and sin no more. That is the power. No condemnation. Kaya sa 8:1 ng Romans, di ba? Si Paul, ang sabi niya, now, therefore, there is now no condemnation to those who are in Christ. Amen. Kaya nga, mga kapatid, if you are a disciple, if you are following the Lord Jesus Christ, you will never, walk in darkness. Kahit kailan hindi ka lalakad sa kadiliman. Hindi. At ang sabi dito, mga kapatid, kundi, anong mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng ilaw na sanlibutan. Ano po yung ilaw? Ang ilaw na ito, mga kapatid, ito yung magliliwanag sa buhay mo. Yung ilaw na dinadala sa iyo ng Panginoong Jesucristo ay para ipakita sa iyo kung gaano ka nilinis sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Yun yung liwanag na ipinapakita sa iyo ng ilaw. Amen po ba, mga kapatid? Amen? Para makita mo yung liwanag, mga kapatid, kung paano ka nilinis ng dugo ni Kristo, kung gaano ka kalinis sa buhay mo. Hindi ka na madumi, hindi ka na makasalanan, nilinis ka na, malinis ka na. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, ang isang makasalanan, hindi siya maaalis sa ganong sitwasyon sa pamamagitan lang ng paggawa ng mabuti. Hindi ibig sabihin na makasalanan ka, puro kasalanan ang ginagawa mo. Tama po ba? Amen. Kung sinabi mo makasalanan ka, lahat ng ginagawa mo, puro kasalanan. Hindi, gumagawa ka ng mabuti. Nagpapamilya ka pa nga eh. Tumutulong ka sa kapwa mo. Tama po? Amen. Pero still, makasalanan ka pa rin. Hindi mababago yung sitwasyon mo dahil sa paggawa mo lang ng mabuti. The same thing, mga kapatid, kung ikaw ay ikinuring ng matuwid, you are declared righteous by faith, mga kapatid. You are now born righteous. Hindi ibig sabihin na righteous ka, gagawa ka ng mabuti. Puro mabuti na ginagawa. Minsan, nagkakamali po tayo. Why? Because we are in the flesh. Pero hindi nababago nun ang sitwasyon mo sa Panginoon. You are still righteous in Christ because your spirit is reborn. Tama po ba, mga kapatid? Yung ginagawa natin, hindi tumatama yan sa espiritu. Tumatama yan sa ating katawan at sa ating kaluluwa, sa ating isip, sa ating emotion, sa ating will. Doon tumatama yung mga pagkakama, yung gawa natin. Kaya sa amin ng Panginoon, renew your mind. The spirit of your mind. Ano yung mind? Yung soul. Set your mind in the spirit. Yun ang peace and life and peace. To set your mind in the flesh is death. To set your mind in the spirit is life and peace. Everybody say amen. So maliwanag po yun sa Bible, mga kapatid. Hindi po ito gawa-gawa lang o invento. Iyan po ay pinapahayag, maliwanag sa Bible. The light that Jesus brings into our life is the light that show how clean you are by His blood. Tayo po ay naging malinis dahil sa dugo ng ating Panginoon na nagbayad, nagbuhos. Amen? And the light that shines in your conscience is to show how perfect His work in removing all our sins, past, present, and future. Yan ang magliliwanag, yung ilaw na sinasabi ng Panginoon, yung ilaw ng buhay. Yun yung ilaw na nakikita mo. Kaya alam nyo, mga kapatid, yung ikaw, binago ka na, you are righteous in Christ now, lalapit ka sa Panginoon, sabi niya, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. You are hypocrite. You are now hypocrite. Kaya hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Why? Because it is a lie. You are now righteous.
and the Spirit of God bears witness with our spirit. It is wrong to say, if you are declared righteous, lalapit ka sa Panginoon, makasalanan po ako. Binaliwala mo yung ginawa ng Panginoon. Nandiyan po ba tayo? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Praise God, purihin po ang ating Panginoon. At ganyan ang tao sa ngayon, mga kapatid, dahil so, ito yung sabi ng Panginoon. Kaya ganito ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ka lalakad sa dilim, kundi magkakaroon ka ng ilaw ng buhay. Why? Because it is connected. Connected kasi yung then, the word then. Ibig sabihin yung verse 11, ang karugtong niyan is verse 12. Then, sinabi ng Panginoon. After sinabi niya doon sa babae, hindi kita hatulan, humayo ka, huwag ka na magkasala. After nun, mga kapatid, sinabi naman ng mga Pariseo, ang sino mang lumalakad, sino mang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Sinabi ko yung mga Pariseo na gustong mambato, gustong humatol. Sabi niya, sino man lumalakad sa akin, hindi hahaw, hindi lalakad sa kadiliman. Magkakaroon sila ng ilaw ng buhay. Everyone say amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise God. Kaya sabi niya, ang problema, hindi po yung kasalanan, yung condemnation. Yung kahatulan. Kaya minsan, lumapit na tayo sa Panginoon, ay, pinatawad na ako ng Panginoon, pero nandun ka pa rin sa ilalim ng kahatulan. Nandun lagi sa iyo yung kahatulan. Lagi kang may kahatulan sa dibdib mo. Kaya kahit anong sabi na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, pero hindi, hihingi pa rin ako ng tawad sa... Bakit ka hingi ng tawad? Sa tingin mo, dahil ba sa paghingi mo ng tawad, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan? Sa isang salita mo lang na paghingi mo. Amen. Yun ang katotohanan. Ito ang mabuting balita. Hallelujah. Hallelujah. Ang kaaway ay naglalagay ng kahatulan sa tao. Why? Because Satan is the accuser. He is the accuser, prosecutor by law. Kaya sa Satanas, hindi mo kaya. Why? He's prosecutor by law. Siya, humahawak siya ng kautusan. Ikaw, wala kang kautusan. Ang alam mo, haka-haka, ang alam ng tao, mga kapatid, yung namana niya sa lolo, lola. Tama mo ba, mga kapatid? Oo. Pero si Satanas, kaya siya ang accuser. Yung Satan, mga kapatid, sa Hebrew word yan is Hasatan, means accuser. Siya ang naglalagay sa tao ng reproach, ng hatol, condemnation. Kaya ang tao hindi nagtatagumpay sa buhay niya. Meron isang istorya dito, katulad dito mga kapatid. Ito, pangyayari to. Kung naalala niyo si Rachel. Si Rachel na asawa ni Jacob, hindi magkaanak. Okay niyo po? Yan, hindi magkaanak si Rachel. Noong time na yun, hindi magkaanak si Rachel. At nakikita niya mga kapatid, yung kapatid niya, yung ate niya, si Leah, ay, ang bilis magkaanak, ang bilis. Bilis magkaanak. Ang daling manganak. Pero siya, bakit hirap na hirap sa panganganak? Tignan nyo, basahin natin. Pero nung siya ay manganak na, yung siya ay mabuntis na, basahin natin. Sabi dito, nung siya ay naglihi na, sabi dito, siya ay naglihi at nanganak ng lalaki. At kanyang sinabi, ito sinabi niya ni Rachel. Ano sinabi ni Rachel nung siya ay magkaanak na? Sabi niya, inalis ng Diyos sa akin ang aking pagiging kahiya-hiya. Sino nag-alis? Ang Diyos. Paano inalis? Nagbuntis din siya. So, nung magbuntis siya, inalis ng Diyos yung kanyang pagiging kahiya-hiya. Kasi yung isa nanganganak, siya hindi. Sa English yun mga kapatid, sa English ay Tagalog kasing ginamit ko dyan. So sa Genesis, ang sabi dito,
And she conceived and bore a son and said, ito si Rachel, God has taken away my reproach. God has taken away my reproach. Alam niyo po yung word na reproach sa Hebrew? Sa Hebrew word. Taas natin po. Okay, kung nandiyan, tingnan natin. Okay, tingnan niyo dito mga kapatid. Nakikita niyo po ba ito? Oh, yan. Reproach. The word reproach is, in Hebrew, is kerpa. Say, kerpa. Ayan, babasa. Kerpa. Ano ibig sabihin ng reproach sa Hebrew word? Resting. Yes. Resting upon condition of shame and disgrace. Resting. Nandun siya eh. Nandun siya sa resting upon the condition of shame and disgrace. Wala kang ganito. Wala, ako yata ay talunan. Ako yata ay... wala. Ano? Ano po? O, dusta. Disgrace. O, disgrace. Kapag minsan ang si Satanas, mga kapatid, minsan kahit meron ka na, gagamitin niya yung meron sa'yo para ikaw ay lagyan niya ng kahihiyan. Kahit maganda ka, yan. O kaya, kahit anong bagay pwede niyang gamitin. Tignan nyo ang tao, di ba? Mayaman ang tao nung unang tao. Napakayaman ang tao, mga siya, yung unang pinakamayaman dito sa balat ng lupa, si Adam and Eve. Makakaya niya lahat ng bagay. Ako niyo po, isa lang yung hindi niya kainin, di ba? Ano ba naman isa na yun? Hindi ko na kainin yan, lang pa rin. Lahat naman to, ang dami. Pero ginamit pa rin ni Satanas yung, yung puno na yun, tama? Para magkaroon ng reproach o condemnation yung tao. Amen? Amen po ba? So, ito yung, tingnan niyo yung mga word na yan, reads from right to left. Sa Hebrew yan, mga kapatid. Yan. Next verse, tingnan natin. May kasunod ba siya? Sunod ko na. Ayun. So, the same thing ba? Next. Next. Yan, okay. Dito naman si Samuel, si David, si King David naman mga kapatid. Ganun din. Tingnan niyo dito ha. Yung si David, mga kapatid, noong panahon ni David, natalunin ni David si Goliath. Tingnan niyo to. Sa mga tao, yung laki ni Goliath, yung height niya, mga kapatid, is a threat. Nakanya po, threat yun sa mga Israelita. Threat yun sa kanila. Yung boses lang ni Goliath na sumisigaw siya, maglabas kayo ng magagaling dyan, nanginginig na po sila. Natatakot na po sila. Pero si David, tingnan nyo mga kapatid, si David, iba po yung kanyang response doon. Iba po yung response ni David doon. Tingnan nyo response ni David. Nakita ng mga Israelita si Goliath at ano ang reaksyon? Takot. Tama? Takot sila. Reaksyon, takot. Pero si David, alam niya mga kapatid, kung ano ang problema. Sinabi ni David sa mga lalaking nakatayo sa tabi niya, ano ang gagawin sa lalaking makakapatay sa Pilisteyong ito at makapag-aalis ng kahihiyang ito sa Israel? Anong nakita problema ni David? Yung kahihiyan. Nakuha niyo po? Anong gagawin? Anong gagawin doon sa tao mag-aalis ng kahihiyan ng Israel? Ano ibig sabihin? Si David, tatanggalin niya yung kahihiyan. Paano tatanggalin yung kahihiyan? Yung si Goliath, papatayin po niya. Ganyan po ba tayo mga kapatid? Next verse. Yung reproach din niya sa English mga kapatid ha? Yung kay David. Sa English yan. Reproach din po yun. Okay, 17 verse 26. Then David spoke to the man who stood by him saying, what shall be done? What shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? Reproach. Andun din yung reproach. Ano po yun? Resting in the condition of shame and disgrace.
Resting in the condition of shame and disgrace. You are under reproach. You are under condemnation. Next verse. Sige, next. So, ito yon. Yung kerpa, pag tinignan natin yung word niyan, ito po, yung letter po niyan. Letter niyan. Read from right to left, no? Kerpa yan, in one word. Pag in-spell mo yan, mga kapatid, andito po yung ket, res, pe, hey. No? Ket, res, pe, hey. Letra por letra. Yung K, ket, yung R, the ker, diba? Ker, res. See? Kita nyo? Res. Yung pa. P muna. P. Yung H is hey. Ano? Ket, res, pe, hey. Ito yung mga word niya. Next. Tingnan natin. Yan. At least mapamilya kayo. Kasi sa Hebrew, mga kapatid, okay. Sa Hebrew, dito tayo tingnan muna. Educational muna tayo, mga kapatid. Ano kaiba ng alphabet natin sa Hebrew language, sa Hebrew alphabet? Okay, ang basa niya, pakanan. Mula kanan, pakaliwa. Okay, tama. Yung alphabet. Ang alphabet nila, 70. okay. Sa Hebrew, wala po silang number. Walang number. Ang number nila, yung letter. Kunyari, Aleph, yung A nila, number 1 po yun. Tama? Okay na po. Another information yan, ang Hebrew word, mga kapatid ko, Hebrew letter, ay mayroong corresponding picture. May pinakikitang, katulad nito, ito may mga picture to. Letter yan, pero may mga picture yan, no? Okay? At yung Hebrew word, may mga, kaya nga, very limited, kasi tayo, ilan ang alphabet natin? From A to Z, ilan? 26. Sa kanila, 22 lang. Tapos walang number. Kaya nga yung Book of Revelation, di ba? Ilan ang chapter ng Book of Revelation? 22 chapters. Yun yung number ng Israel. Yung alphabet nila, hanggang 22 lang. Okay? So, walang number sila. Ang number nila, yung letter po nila. At every letter, mayroong picture. May pictogram ang tawag doon. Pictogram. So, ngayon, sa bawat word, yung kaninang binasa natin, kung babalikan na dito. Okay, so, balik muna tayo dito sa isa. Ay, hindi katabi. Yan, yan, di ba? Yan, ha? So, ito yung word na kerpa. Pag tinignan natin yung root word ng kerpa, kung saan galing yung kerpa. Sige, side mo. Ilabas mo isa. Okay, nandun yung dalawa. Ito, nandito yung dalawa. Yung dulo. Kinuha doon yung word na heal. Ano ba yung heal? Di ba, Rafa? Jehovah Rafa. Kerpa. Kinuha yung salitang Rafa. Okay yun? Rafa is heal. Every time na may mababanggit niya, God heals, the word is Rafa. Kaya nga, He is Jehovah Rafa. He is the God of healing. Healing is Rafa. Amen? So, ito yung heal. Yung root word ng heal is Rafa. Nakita niyo yung Rafa? R-A-P-H-A. Pero yung root word niyan is may isa dulo. Rafa. O yan. Rafa. O yan. Res. Pay. Ano to? Ito yung Aleph. A. Rafa. Alam mo? Rafa. Spell. Rafa. Res. Pay. And then Aleph. Res. Pay. Aleph. Ano po? Okay, balik tayo dito sa kabila. At dito, tingnan nyo. Res. Di ba ito, ket?
Res, pe, hey. Res, pe, hey. Kulay dilaw yan, ito puti. Kasi ito yung root word. Naman niyo po. The root word is res, pe, hey. Ano ibig sabihin ng res, pe, hey? Yun po yung Rafa. Relax. Relax. Rafa, relax. Balik tayo sa kabila. Ang root word ng Rafa is also Rafa. Niyo po. Naalala niyo yung pangalan ni Abraham? Dati siyang Abram. Nilagyan ng hey because hey is the number of grace. Liwanag. Hey is the number of grace. Abraham. And then Sarai, pinalitan ng pangalang Sarah. Nilagyan sa dulo ng H. Number of grace. Tama po ba? Bakit number of grace? Kasi number 5 po yun. Aleph, B, Bet, C, Gimel, Dalet, and Hey, number 5. Kung magbibilang tayo. Diba na po ba? Marunong lang yung magbilang hanggang 5. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Number 5. Pero letter po yun, ha? Nakahan niyo po. So, ang root word ng heal is relax. Nakahan niyo po. Kaya pag ikaw pinagaling, you are relax. Tama? Balik tayo dito. Hindi natin. Kerpa. So, anong problem sa kerpa? Yung cat. What is cat? Ang picture niyan is fence. Fence. Ano yung fence? Bakod. Ito yung relax. May bakod. Naging reproach. Resting in the condition of shame and disgrace. Naging bakod. Nabakuran yung rest, yung relax, naging resting tuloy. Resting siya in the condition of shame and disgrace. Nakuha po mga kapatid. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang demonyo ay binakuran yung pagiging relax natin, mga kapatid, kaya kang bigyan ng sakit ng demonyo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen. Kapag tayo lumalapit sa Panginoon, kapag tayo po nalaman natin na lahat ng kasalanan natin ay napatawad na, you are relaxed. Tama po ba? Kapag sabi ng worship leader, halika na, tumayo, taas natin ating kamay, umawit tayo sa Panginoon, at biglang sinabi sa'yo, hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan sapagkat hindi ka pa nagsisisi, you will not be relaxed. Tama ba mga kapatid? Magpupuri ka na lang sa Panginoon, bigla mong naisip, hindi ka pa napatawad. Dahil tinanggap mo yung doktrina na unless you confess all your sins, you will not be forgiven. How can you know that you have confessed, you have fully confessed all your sins? How can you know? Meron bang nakaalam na lahat ng kasalanan niya ay na-confess na niya? Na-confess na niya? Meron bang tao na kaya mong i-confess lahat ng kasalanan mo? Meron po ba? Kung inaakala mo alam, meron, at sabihin mo ikaw yun, mga kapatid, meron kang hindi alam. Because ang tao, limited. Tama po ba? Pero ang Diyos, wala tayong itatago. Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga importante dito, yung sinasabi ng Panginoon dito, mga kapatid. Doon sa
condemnation. Kung ang tao walang condemnation, ang tao magtatagumpay. Si David, mga kapatid, tingnan niyo dito ha. 40 days the Israel were under reproach. Tama ko ba? Pero nang dumating si David, sabi niya, inalis niya yung reproach doon sa Israel. Tama ko ba? Nung patayin niya si Goliath, ano nangyari sa Israel? Ano nangyari? Nagsimulang magtagumpay ang Israel. The same thing sa buhay natin. Kapag pinalaya tayo sa condemnation, yung deep of condemnation, you are empowered to sin no more. You are relaxed. Isipin yung 40 days under reproach, hindi sila magtagumpay. Pero natanggal yung reproach, yung tuloy-tuloy na ang pagtatagumpay. The same thing sa panahon natin ngayon. Dahil sa ating Panginoon Kristo. Kaya, ang sabi dito, basahin natin yung 6 verse 9. Basahin natin, mga kapatid. 6 verse 9 ng Romans. Yan, sabi nito, ba't nagkaganto ba? Malalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala nang paghahari sa Kanya. Dito tayo tuloy, mga kapatid. Tama ba, mga kapatid? Amen. Alam natin, sino nakakaalam, mga kapatid, na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay para sa kasalanan natin. Siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan o para sa ating mga kasalanan. Para maalis. Tama ba? Yung condemnation. Alam natin na namatay siya para sa ating mga kasalanan. Ito po. Tuloy natin yung basa. Verse yan. Susunod. Verse 10. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Everybody say amen? Amen. Dito tayo tumingin. Itong dalawang verse na ito, itong verse 10 na to, ito ang sasagot kung gusto nating malaman ang sagot doon sa paano tayo mabubuhay sa kasalanan kung tayo ay patay na. Verse 6, verse 2, di ba? Yung tanong doon sa verse 6, chapter 6, verse 2, sabi niya, do you certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Ang tanong na, how shall we die? How shall we who died to sin? How shall we who died to sin? Paano ba? Ito yung sasagot sa tanong na, how shall we who died to sin live any longer in sin? Ibig sabihin, patay ka na sa kasalanan, hindi ka nagagawa sa kasalanan. Sa Panginoon, mga kapatid, is not the sin is not the problem. The problem is condemnation. Ano po ba tayo, mga kapatid? Because if you are free from condemnation, sin will lose its power. Yung babae, nung tinanggap niya yung no condemnation, hindi kita hatulan, nagkaroon siya ng kapangyarihan. Sabi ng Panginoon, go and sin. Huwag ka nang magkasama. We receive the gift of no condemnation. Wala na po ba, mga kapatid? So dito tinatanong, ito ang sasagot sa atin. Wala na po ba? Kung gusto natin malaman yung sagot, sabi niya, paano tayo gagawa ng kasalanan? Patay na nga tayo sa kasalanan. Tingnan natin dito. Sinasabi dito, mga kapatid, na si Jesus Christ hindi lang po namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay din. Dahil, sa English kasi, mga kapatid, for sin. Amen? Basahin sa English yan. Ako magbabasa sa English. Pakinggan po ninyo ito, mga kapatid, para malaman yung sinasabi kong pagkakaiba niya, no? Sa verse 10. For the death that he died to sin. Once and for all, but the life that he lives to God. Verse 9 muna. Now, if
if we died, 6 verse 9, knowing that Christ, having raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. Hindi na kailanman siya mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Yung kamatayan ni Kristo, mga kapatid, nung siya ay buhayin mula sa patay, kailanman hindi na siya mamamatay. Nakuha niyo po? Amen. Hindi na siya mamamatay. Alam natin na si Kristo ay namatay for our sins. He died for our sins. But not just for our sins. Jesus Christ, not just for our sins, He died to sin. Ulitin ko. Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Naintindihan po ba ako? Hindi lang siya namatay para sa kasalanan natin. Namatay siya sa kasalanan. Namatay siya sa kasalanan. Sa Tagalog, sa English kasi, yung to sin. Iba yung for sin and to sin. For sin, ang tinutukoy doon yung kasalanan natin. Namatay siya dahil sa kasalanan natin. Tama? Dahil sa kasalanan natin. Pero hindi lang dahil sa kasalanan natin. Namatay siya doon mismo sa kasalanan. Amen. Kaya sabi dito, verse 9, nalalaman natin si Kristo namatay. So, ibig sabihin, alam natin lahat siya ay namatay para sa kasalanan. Tama po? Amen. Verse 11, verse 10, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsan. Yan. Dito tayo mga kapatid, makinig tayo mabuti. Kaya para... So kapag naintindihan natin to, mga kapatid, pag naintindihan natin to, maintindihan natin kung bakit sinabi na paano tayo magkakasala, ipatay na natin sa kasalanan. Tama? Amen? Tuloy natin. Ulitin ko. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Minsan lang. Minsan lang. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Verse 11. Dito tayo mga kapatid. Verse 11. Gayon din naman kayo. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Gayon din naman kayo. Ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit, mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ano ibig sabihin ng gayon din naman? Pag inuunawa natin yung dalawang verse na ito, 10 and 11, masasagot na natin yung 6 verse 2. Nasabi dito mga kapatid, si Kristo namatay sa kasalanan. Tama? Amen. Gayon din kayo. Nakayo? Gayon din kayo. Ituring na ninyong kayo'y tunay na patay sa kasalanan. Ang ibig sabihin ng gayon din kayo, sa English yan, sa English, reckon. Reckon. The word reckon. Likewise, you also, yung gayon din naman is likewise. I should say, no? Gayon din naman kayo, likewise. Ibig sabihin, the same manner, the same way. So, kailangan natin maintindihan kung paano namatay si Kristo sa kasalanan. Sabi niya, kasi mahalaga ito na maunawaan natin sapagkat mahalaga ito sa atin, sa verse 11. Dahil ang sabi nito, gayon din kayo. Pag naunawaan nyo kung paano namatay si Kristo sa kasalanan, gayon din kayo. Ituring din ninyo, patay kayo sa kasalanan. Katulad ni Kristo. Nandiyan po kasi mga kapatid. Mahalaga. Para maintindihan natin ito, pangyari ito sa buhay natin. Gayon din tayo. Likewise, the same manner. Sa English, likewise, the same manner. Ituring, yung turing sa English yan is reckon. Yan, dito tayo intindihan natin. Sa Greek word, yung reckon is logizomai. Logizomai means, parang nandito eh. Tapakian na nga dito. Pababa. Ayan. Ito yung English niya eh.
Likewise, meaning, in the same manner, you also. Reckon means logisumai. Ano yung logisumai? Take into account, calculate, count over, meditate on. Anong tinutukoy niya na reckon, take into account? Ang tinutukoy niya dito, mga kapatid, yung verse 10. Nakalimutan mo ba? Kasi verse 11, sabi niya, likewise. The same manner. Anong tinutukoy niya the same manner? Yung verse 10. Kung ano nangyari, kung paano namatay si Kristo sa kasalanan, likewise. Naiintindihan niyo ba, mga kapatid? Likewise. The same manner, you also. Ituring ninyo, sabi doon sa Tagalog, pero sa English, reckon, logizomai, take into account. Pag-isipan nyo mabuti. Take into account. Pag-isipan nyo mabuti, intindihin nyo, calculate, count over. Yung salita sa dulo, meditate on. Yung ma-meditate mo, maintindihan mo ito mabuti. Yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ. Si Jesus Christ namatay sa kasalanan. Yung kanyang ikinamatay niya sa kasalanan, at yung kanyang ikinabubuhay niya para sa Diyos. Likewise, ganun din. Nandiyan mo ba kayo, mga kapatid? May ang tanong, paano nga siya namatay? Ang tanong, namatay ba siya dahil taas, pangtaas. Ito ang dalawa. Hindi tayo susunod dito. Yan. Ano? Did the Lord Jesus die? Kasi die to sin, di ba? To the power and influence of sin? A. B. Imputation, guilt, and penalty? A or B? Sa power of sin and influence. Namatay ba siya dun sa kapangyarihan at influensya ng kasalanan? Yun ba ang ikinamatay niya? Hindi. Bakit? Kasi, hindi yun ang pwedeng ikamatay niya, yung influence, yung kapangyarihan ng kasalanan, sapagkat walang bagay na pwede siyang maimpluwensyahan ng kasalanan, sapagkat siya ay sinless. Tama? Ang Panginoon na parito with flesh and blood, pero hindi po siya nagkakasala. Tayo, mga kapatid, ay meron tayo dito sa loob natin na kaya tayong i-tempt ng kasalanan. Pero si Jesus Christ, hindi siya natitempt ng kasalanan sapagkat siya ay malinis. Kaya walang kapangyarihan, hindi siya pwedeng mamatay dahil sa kapangyarihan o impluensya ng kasalanan. Sabi, mga kapatid, the imputation, guilt, and penalty. Dito po ba? Ano yung imputation? Yung imputation, yung kukunin yung kasalanan, ang Diyos, kukunin yung kasalanan ng tao at ilalagay niya kay Kristo. That is imputation. Yung kukunin niya yung kasalanan ng tao, ilalagay niya kay Kristo sa krus. That is imputation. Doon po ba siya namatay? Yun po ang ikinamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Yung kapangyarihan, yung influensya, wala siyang influensya, hindi siya ma-influensyahan ng kasalanan. Tayo na-influensyahan, tayo na-tempt na magkasala, pero si Kristo hindi. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen. Pero, pwede siyang mamatay. Saan? Namatay siya doon sa imputation. Sapagkat yung kasalanan natin, inilagay sa Kanya. At kapag nilagay sa Kanya yung kasalanan natin, mga kapatid, yung guilt, nasa Kanya na rin. Nandiyan ba tayo? Even the penalty of sin, sa Kanya rin. So, saan namatay ang ating Panginoon sa Kristo? To the imputation, to the guilt, and penalty of sin. Everybody say, Amen. Ano ba ang more absolute than death? Meron ba bang hihigit sa kamatayan, mga kapatid? Wala na po. Yan na po ang pinaka absolute. And kung si Jesus Christ namatay siya sa kasalanan, mga kapatid, ang tinutukoy dito is the imputation, the guilt, and the penalty
dito lang sa parang ito, makinig tayo mga kapatid. Tanging dito lang sa imputation, yung kasalanan mo, ilagay sa kanya, doon siya pwedeng mamatay. Dahil hindi siya pwedeng magkasala. Nandiyan po ba tayo? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? So, kaya nga, si Jesus Christ namatay, hindi sa kasalanan niya. Wala siyang kasalanan. Yung kasalanan natin, inilagay sa kanya. Even the guilt at lahat ng penalty, ibinuhos lahat sa kanya. Amen. That is Lohim Zungan. Wala na pong condemnation. Yung gift dito is the condemnation and the penalty of sin. Ito po ang kinamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po. This is the only way how Jesus died to sin. And tayo pong lahat, mga kapatid, pag sinabing, ano sabi dito? Reckon. Ibig sabihin, insipin mo to, intindihan mo to, meditate on it, take account on it. I-take account mo ito na likewise, the same way, in the same manner, you are dead indeed, where you are dead to the imputation, to the guilt, condemnation, and the penalty of sin. You are dead. Shock tayo mga kapatid. Ano yun? That is death. Parang sinabi dito, wala nang condemnation. Wala nang penalty ang kasalanan sa inyo, sa atin. Si Kristo namatay doon. Siya ang pinarusahan. Kaya bakit mo pa dinadala yung condemnation, yung kahatulan sa dibdib mo? Na hanggang ngayon, feeling mo, condemned ka pa rin. Feeling mo, may kasalanan ka pa rin. Feeling mo, paparusahan ka pa rin. Feeling mo, may kasalanan ka pa rin sa Diyos. Bakit? Sapagkat you fail to understand 10 and 11. Marami pong nagja-jump dito kaagad. Ano yung sabi? Ituring yung patay kayo sa kasalanan. Hindi naman naintindihan yung verse 11. Itinuturing na nila patay sila sa kasalanan, pero hindi naman nila naintindihan yung verse 11 kung paano namatay si Jesus Christ. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Nagja-jump in agad doon. Intindihin mo na yung 11 na kung paano siya. Did He die to influence or to the power? No. He died to the imputation. Wala nang imputation. Ano ibig sabihin ng imputation, mga kapatid, sa atin? Pag nagkasala ka, parusahan ka. Yung kasalanan mo, ipapatong sa iyo yun. Ngayon, yung kasalanan mo, hindi siya ipinapatong. Kaya Kristo ipinapatong. Doon sa kanya pinatong. Kaya kung tayo man ay may nagagawang pagkakasala ngayon, bukas, mga kapatid, lahat ng iyon, ipinatong na yun kay Kristo. Wala na sa iyo ang condemnation. Wala nang kahatulan. That is the problem. Verse 12. So, kung may 10, 11, so ito yung 12. Kaya't, diba? Kaya't, saan to? Bakit sinabing kaya't? Yung verse 12, galing sa verse 11 and 10. Kung naintindihan mo yung 10, at yung 12, na reconcile mo, mga kapatid, na take account mo, tinake account mo, na ay, patay na pala ako sa condemnation, sa lahat ng penalty ng sin, lahat ng guilt, patay na pala ako doon. Sabi niya, kaya, meron ka na, ready ka na dito sa verse 12. Ano sabi sa verse 12? Kaya, huwag ninyong paghariin. Di ba? Tama? Kaya, huwag ninyo. Dito sinabi sa verse 12, hindi dito sa verse 10 o 11. Sa verse 12 sinabi, kaya, huwag ninyong paghariin. Ang kasalanan sa inyong katawan na may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Upang
Hindi, upang masunod ang mga pagnanasa dito. Yun ang salita dun eh. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga... Ibig sabihin, pag pinaghari mo, masusunod ang nasa nito. Oh, di ba? Oh, kasi ang tinutukoy niya dito masunod, ito, sabi dito, huwag. Huwag niyong paghariin. Pag pinaghari nyo, masusunod nyo ang pagnanasa nito. Kaya sabi niya, huwag ninyong paghariin. Saan? Sa inyong katawang may kamatayan. Then you have now the power to huwag paghariin yan sa inyong katawan na may ano, may kamatayan. Huwag niyong paghariin ang alin? Yung kasalanan. Bakit? Patay na kayo dyan. Saan? Sa imputation, sa guilt, sa penalty of sin, kung paano namatay si Kristo dyan, yan ang kanyang kinamatay, gayon din naman kayo. Yun ang inyong kinamatay. Kay Kristo. Amen. No more guilt. No more condemnation. Sabi, hindi ka na ako-condemn. Ikaw, mali ka kanina. Yes. Andun. Ang kasalanan, wala akong kasalanan. May kasalanan ako, pero naroon. Kay Kristo. Naroon sa krus. Hindi lahat ng kasalanan ko nandun. Ayun, pinatay na. At hindi ko na paghahariin ang kasalanan. Ano yung kasalanan? Yung condemnation guilt. Yan ang pumapatay. At kapag binakuran ang iyong relax, ano yung reproach? Kerpa. Nilalagyan ka ng kerpa ni Satanas. Diyan po ba tayo? You are not relaxed. Why? Kasi ang daming, hindi pa ako napapatawad. Kulang pa yata yung ginagawa ko. Ganyan si Satanas, mga kapatid. Nandiyan po ba tayo? Minsan maganda na intention mo, pero bibigyan ka ng kerpa nga eh. Pag-iisipin ka, ginagawa mo lahat sa'yo, lahat ng oras binibigay mo sa pamilya mo, di ba? Binibigay mo na lahat. Pero kulang pa rin yan, hindi pa rin sapat yan. So ikaw ngayon, hindi pa sapat, kailangan ko pang magsikap. Hanggang sa, magkasakit ka. You are not relaxed. Next verse. So, okay, anong verse to? 13. Ayan. At huwag din inyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Dito tayo tuloy, mga kapatid. Alam niyo po kung ano pinag-usapan dito? Dito na pinag-uusapan yung pamuhay ng may kalinisan. Kasi ang sabi dito, huwag na ninyong ihandog ang inyong bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ng katawan na tinutukoy dito, yung body, mga kapatid, referring to our whole being. Na huwag gamitin ang iyong katawan na maging instrumento ng kasalanan. Pasako pa sinasabi dyan, gagamitin mo na para huwag ka magamit sa kasamaan yung iyong katawan. Dito tayo, mga kapatid. Alam niyo po yung gamit dito sa English kasi, kaya ito ginamit ko dito Tagalog. Pero dito sa English ay yan, mas maiintindihan nyo, 6 verse 13. Sa verse 13, sabi niya, and do not present your members. Pag sinabing members, yung body, yung member ng body natin, as instrument of unrighteousness. Ayan, to sin. But present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God. Yun, yung members, no, di ba? Yung katawan natin, lahat. Pag tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan and God declare you righteous, mga kapatid, all your members becomes an instrument of righteousness.
All the members of your body. Hindi lang yung espiritu mo, pati yung kamay mo ay nagiging instrumento of righteousness. That's why yung instrument dyan, mga kapatid, in Greek word, means weapon. Lahat ng parte ng katawan mo becomes weapons of righteousness. Example, these hands becomes the weapons of righteousness. Kapag ipinatong ko to, ipinatong nyo ang inyong kamay sa taong may sakit, yung sakit lumalayas because your hands is the weapons of righteousness. Gamitin nyo yan. Magagamit nyo yan. Amen? Kaya pumapasok po yung pamumuhay. Yung buhay. Nakakaitingan niyo po ba mga kapatid? Everybody say amen. Hindi na kailangan, isa na ako, matin ako likod dito, maintindihan mo mabuti dito. Now, iniwan natin yung influence and power of sin. Tama po ba? Paano man, Pastor, yung influence and power of sin? Iniwan natin yun eh. Paano naman yun? Si Kristo namatay sa imputation, sa guilt, sa penalty. So, you are indeed dead. To the guilt, to the penalty, to the imputation, wala nang imputation. Wala nang kasalanan mo ipapatong sa'yo, wala na. Nandiyan po tayo mga kapatid. Kung may kasalanan ka, bukas mga kapatid, Lord, yes, you confess your sins, pero hindi, you are confessing your sins not to be forgiven. You confess your sins because your sins are already forgiven. Kaya sasabihin, Lord, thank you. Napatawad mo na po ito. Ayun, Lord. Thank you, Jesus. I'm still the righteousness of God in Christ. Hindi ba na? Sabi Pastor. Gusto siya, sabi niya, record. Alam niyo, ang kasalanan pumapasok sa tao kapag nakalimutan mong mag-record ng katotohanan. Ito po yung totoo. Pag sinabi ngayon, oy, patay ka na sa kasalanan, dapat di ka na nagkakasala. Ginagamit ng kaawayan sa'yo para sumbatan ka. Hindi ka patay na hindi ka na magkakasala. Nasa laman pa po tayo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? But I'm not advocating na, sige, gumawa ka ng ganito. Hindi. We are in the flesh. We are not in the flesh. We are in the Spirit. Walk in the Spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon, He who follows me, sino? Si Kristo, sumunod ka. Yung mga disciple ng Panginoon, yung mga sumusunod, yung mga nakikinig, yung mga nag-aaral sa Panginoon sa Kristo, mga kapatid, sabi niya, hindi sila kailanman lalakad sa dilim. Sila ay magkakaroon ng ilaw ng buhay. Even your conscience shines, the light of God shines on you to show you how perfect the work of Jesus in removing all your sins, past, present, and future. Hindi ka lalapit sa Diyos na parang nagmamakaawa ka. Come boldly to the throne of grace. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, iniwan natin yan, ano? So, paano naman yan, Pastor? Paano yung influence? Ano yung kapangyarihan ng last time, nagmura ako. Last time, nagalit ako. Nagsungit ako. So, di ba? Sabi niya, yun nga, kasalanan na yan ay dumarating kapag nakalimutan nating mag-record, logizomai. Yung logizomai. Ang sabi ng ang sagot dyan sa verse 14, next verse. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Bakit? Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Wala sa inyo ang impluensya ng kasalanan. Yes, nandyan ang impluensya, pero hindi yan maghahari sa inyo. Nandyan ang kapangyarihan yan. Kapag nakalimutan nyo, nandyan po yan mga kapatid. Pero walang kapangyarihan at hindi maghahari sa inyo. Why? Sapagkat kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ano yung kautusan? Wala kayo sa ilalim ng condemnation. Wala kayo sa ilalim ng guilt, sa penalty, wala. Kayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Amen. Ano gagawin mo sa biyaya? Lumapit ka lagi sa Panginoon. Kaya sabi niya, yung sumusunod sa akin, hindi lalakad sa dilim. Si Jesus Christ ang sinusunod mo. Sumusunod ka lagi sa Kanya. Nadapa ka, sunod ka uli.
Hindi ko ba tayo kapatid? Natapilo ka, o. Sige, habang ka. Lapit ka sa Panginoon, sunod ka. Bakit? Ang sino mang sumusunod sa Kanya, ang sino mang tinuturuan niya, ang sino mang nag-aaral sa Kanya, hindi lalakad kahit kailan sa dilim. Kakaroon siya ng liwanag. Kaya sa araw ka na nadadapa, alam mo na, sumunod. Sunod ka na, nagsunod. At no condemnation. Kaya yung living holy, mga kapatid, nahanap natin yung living holy. Tama? Living holy, I am for living holy. I am for freedom of guilt and condemnation. I am for that. But it comes by understanding the gospel of Jesus Christ. Dumarating yan kapag naunawaan mo ang ebanghelyo, ang tunay na mabuting balita ni Kristo. Amen. Kaya alam nyo, mga kapatid, last na to. Hindi, meron pa dito. Isang verse na lang, mga kapatid. Mabasa ko lang. Ito, yan. Sige, sige nga. Yan. Malabo. Ito yung sick plan. Sick plan. Ito yung sick plan. Malabo ba? Hindi niya makita. Ito yung ugat. Ugat. Mga ugat. Ito yung pinakailalim ng ugat. Ito yung mga lumabas na sana. Pero sick to, kaya tingnan yung lanta. Andito yung marriage. Andito yung sickness. Andito yung poverty. Bakit namamatay ang halaman? Because of this problem. Number one, sa pinakabungad, broken marriage. Bakit nagkakaroon ng broken marriage? Ito, mga dahilan, sickness, nandun, poverty, kahirapan. Tama po? Amen? And before poverty, anong meron? Bakit naghihirap ang tao? Pinakaugat, the root of poverty, stress. Kahit yung mga doktor, mga kapatid, bakit nagkakasakit ang mga tao? Mostly kadahilanan, stress. Not relax. Tama ba? They are not relaxed. Stress. Pero ano ang ugat ng stress? Bakit na stress? Takot. Hanggang doon lang yung tao, mga kapatid, takot. Pero ang Bible, hindi lang sa takot. Kasi sa Bible, mga kapatid, mas may malalim pa yung takot. Ano yung takot? Ano yung mas malalim sa takot? Condemnation. Bago pa maghirap ang tao, mga kapatid, ang tao mayaman, pero bago siya maghirap, ano sabi ng Panginoon? Sabi niya, lahat ng kakainin mo, pagpapawisan mo. Di ba? Stress yun. Bago pa magkasakit ang tao, bago pa maghirap ang tao, ano sabi ng Panginoon? Lahat ng kakainin mo, paghihirapan mo, stress. Tama po ba? Pero before stress, anong meron sa tao? Before stress, fear. Bakit siya nagkaroon ng fear? Kumain siya ng bawal. Di ba? Ang sabi doon? Dati ang tao, hindi natatakot sa Diyos. Dati ang tao, walang takot sa Diyos. Pag nandiyan ang Diyos, lapit agad eh. Pag narinig nila ang Panginoon, Panginoon yan! Uy! Ayan, praise the Lord. Wala siyang takot. Pero this time, natakot ang tao. Nung marinig nilang lumalakad ang Panginoon sa halaman ng Eden, nagtago po sila. At ang sabi ng Panginoon, nasaan ka? Sumagot, nagtago po ako sapagkat natakot po kami. Kami ay hubad. Bago ang takot, naramdaman nila ang condemnation. Dahil nung pagkain nilang gano'n, mga kapatid, asan ang condemnation doon? Naramdaman nila, hubad siya. That is condemnation. Hubad ka na. Hindi ka na pwede umarap. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kahihiyan. Kahihiyan na naramdaman ng tao. Kaya yung sabi na hubad, sabi, ay, nahubadan si Eva. Ang totoo nung nahubadan, naroon na yung kahihiyan. Naroon na yung condemnation. Naroon na yung feeling. Condemn sila. Kaya nung marinig nilang lumalakad ang Panginoon, pumasok na yung takot nila. Diyan na ang Panginoon. Nakakahiya. Nakakahiya.
doon pumasok yung sumpa. Lahat ng kakainin mo, paghihirapan o stress, sakit, kamatayan, hanggang sa sinabi ng Panginoon, mula ka sa alabok, babalik ka sa alabok. Yun ang finality ng tako. Amen! I am for holy living. I am for freedom from living. But it comes by the understanding. Last verse. Basahin niyo dito. Yun. Last verse. Dinala niya sa kanyang sariling katawan ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy upang tayo na namatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran. At dahil sa kanyang sugat, kayo ay gumaling. Amen. Amen. Dinala niya sa kanyang sariling katawan ng ating mga kasalanan. Take note, saan niya dinala yung ating mga kasalanan? Sa kanyang sariling katawan. Katawan niya malinis eh. Amen! Doon saan? Sa krus. Upang tayo na namatay. Okay, pasok tayo. Namatay, ano ibig sabihin? Tayo na conscious ngayon mga kapatid sa gift na ito ng Panginoon, sa gift of no condemnation, gift of no guilt mga kapatid, no guilt and penalty. Tayo ngayon mga kapatid ay mabuhay. Kasi pag hindi mo naintindihan yan mga kapatid, ayun, pasok sa'yo, you will not be relaxed. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen? So, ang sabi dito mga kapatid, sa English, may English yan. Last verse na yan, ha? Who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we, tingnan yung statement na ginamit, that we, being dead to sin. Who is dead to sin? Those who are conscious of the gift of righteousness. Righteousness is a gift. Should live unto righteousness. Alam niyo sa mga born again babes, mga baby born again, baby Christian, ang sabi niya, righteousness is to speak right, live right, think right. Oh, di ba? Amen? Think right, live right. Okay tayo mga kapatid ha? It's not live right, think right, speak right. No. In the New Testament, righteousness po is a gift. Kaloob po yan. Kaya the more na naintindihan mo, tinuturo sa atin yan, yung grace mga kapatid ng Panginoon, inuunawa natin. Record. Sabi niya, you will live. You will not die. You will live. Dahil ang pumapatay, condemnation. Unang naramdaman ng tao, condemned. They feel condemned. Kumain sila. Nahumaan agad sila. Kaya tingnan niyo si Jesus Christ. Paano siya namatay sa krus? Makadamit? Hubad din po. Bakit? Tinubos yung ating kahihiyan. Yung ating kahubaran. Na tayo, wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Kaya ang ating Panginoon Kristo na parito, mga kapatid. Ito ang nais ng Panginoon. Mabuhay po tayo. God wants you dead to the imputation, dead to the guilt, and to the penalty of sin, that you may live for Jesus. You may live for Christ. Dead to you, dead to condemnation. Kaya naalala niyo mga kapatid, kaya sabi dito, kaya, live unto righteousness. May colon. Colon to. Bakit pumasok yung by whose stripes you are healed? Maraming tao, jump agad dito sa by whose stripes you are healed. Pero hindi nila naintindihan yung we being dead to sin. Ngayon pinaunawa sa atin, we being dead to sin. Dead in what? Dead to the guilt, dead to the condemnation. That you may live for Christ. Amen. Ngayon, maintindihan natin yung ganitong bahay, mga kapatid.
nagsasalita ang Panginoon. Yung may sakit na paralytic, di ba, pinutas yung bubong at inulog siya sa, binaba siya, di ba? Yan. At ano sinabi ng Panginoon doon sa paralytic? Ang sabi niya, your sins are forgiven. Maintindihan natin doon. Bakit ibinaba yung paralytic, yung may sakit? Bakit sinabi ng Panginoon, your sins are forgiven you? Alam natin na kailangan ng paralytic is kagalingan. Bakit sinabi? Kagalingan. Your sins are forgiven you. Tama ko ba? Bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon ay kainawa sa Kanya na the same effect kung ang kasalanan mo napatawad na. Ang sinabi, being dead to sin, you should live unto righteousness, ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung mabuhay ka na sa Diyos, para sa Diyos, di ba? Tama ko ba? The same effect, by whose stripes you are healed. The same effect. Pag napatawad ka na ng Panginoon, the same effect. Pag napatawad ka na, nalinis ka na, dead to the condemnation, to the guilt, to the penalty of sin, you are dead. Now you can live. Now you are in the posture to walk in health, to walk with Christ. Amen. To walk the right way. You are in a posture. Kaya sabi niya, your sins are forgiven you. Nagulat yung mga tao. Sige, para malaman nyo na ako may kapangyarihan sa kasalanan, kaya ako sinabi sa inyo yan. Sabi niya, alin ba madali? Yung sabihin, pinatawad ng kasalanan mo, o lumakad ka, at ikaw ay magaling na. Alin ang mas madali? Pero gusto nila kasi kagalingan kailangan eh. Sige, lumakad ka. Pero ang gusto sabihin ng Panginoon, the same effect. The same effect. Amen. The same effect. By whose stripes you are healed. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ito ngayon. Glory to Jesus. Hallelujah. Purihin niyo ang Panginoon. God has so much prepared much the goodness for you, for us. Purihin ang Panginoon. Ito ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Tumakad tayo that you are dead. Free from any condemnation. Kaya, ma-exercise mo, makapractice mo yung confess. Tama ba? Kung feeling mo, may mali ka dyan, may kasalanan ka dyan. So, hindi yung parang kalimutan mo lang. Record. Take account. You're dead. And confess. Pag yung, hindi naman tayo mag-confess, Pastor, ng kasalanan, you can confess your sin, but it is not to be forgiven. You confess because you are already forgiven. You cannot confess your sin if you're not still forgiven. Tama ba? Hindi ka makakapag-confess kung hindi ka pa napapatawad. Baka magtago ka pa. Pero kapag alam mong pinatawad ka na sa lahat ng mga kasalanan mo, boldly, you can come, Lord, thank you. Even this sin, Lord, pinatawad mo na po. Salamat, Panginoon. Because you died for my sins. Not only for my sins, but you died for the guilt, for the imputation, and for the penalty of sin. And sin, the power of sin has no dominion over me. Because I'm no longer under condemnation, but I am under grace. So, be empowered, be covered. Hayaan yung mag-take over ang biyaya, ang magandang loob ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi niya, those who receive the abundant grace and the gift of righteousness will live through the one, Jesus Christ. Will live in life through the one. The only way for you to live above situation, above sickness, above even death, any problem, any situation in your life, receive the abundant grace of Jesus Christ. Hallelujah. More and more and more. Hallelujah. Thank you, Lord. Taas po natin ating mga kamay. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Panginoon doon sa may sakit. Your sins are forgiven you. Yung sinabi ng Panginoon yun. When is the free, yung free gift, the gift of condemnation, sinanggap na niya, he's now in the posture para lumakad siya magaling na. Pinagaling na ng Panginoon. So it's not just literally healing, but the condemnation, the root cause of all the problems ng tao. Lahat ng root cause ay nanggagaling sa condemnation. So ulitin ko mga kapatid, God wants you to live your life. To live your life as a person conscious of the gift of righteousness. Conscious ka sa gift of righteousness sa iyo. And you will live. Ipanguhay mo yan. Gawin mong hininga mo yan. I-share mo yan sa mga kaibigan mo. I-share the good news. And finally, it's really the good news. Kung ano man tinanggap natin sa buhay na ito, na we are conscious of the gift of righteousness, the gift of no condemnation, because we are dead to sin. Ipanguhay mo yan. Live with it. Live to it. Breath. Ihilingan mo yan sa buhay mo. Not the negative, but the light of life that is brought to you by our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Mas mahalaga pa po ito, Panginoon, sa lahat ng itinuring na mahalaga ng tao. Bagay, Panginoon. Ang katotohanan ito. Lord, thank you. Because of this truth, Lord, we are now set free. Whom Jesus set free is free indeed. If you are set free, if Jesus sets you free, you are free indeed. Lord, thank you. Narinig namin, napakinggan namin, at nakita namin na ikaw nga po, Panginoon, ang lahat, ang sagot sa lahat ng aming mga problema, sagot sa lahat ng aming mga karamdaman, sagot sa lahat ng aming mga dalahin, sa lahat ng aming mga pasanin, Panginoon. Ikaw, Panginoon Jesus, ikaw ang nagdala ng lahat ng sagot sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let it flow, Lord. Let it flow upon your people, Panginoon. Let it flow in the hearts of your people, Panginoon. Touch their hearts right now, Panginoon. Hallelujah. Fill their hearts, Lord, with life, with peace, with joy, Panginoon. With love, Lord. Fill their hearts, Lord. Hallelujah. Fill them, Lord. Fill everyone here right now. Fill this place, Lord. Hallelujah. Hallelujah. With unconditional and overflowing love, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Salamat po. Lord, ingatan mo. Ingatan mo, Lord. Ang lahat ng ito, Lord. Hindi po namin ito natanggap ng aksidente. Natanggap namin ito sapagkat ito ang inanghais mo, Panginoon. Ito ang kaloob mo, Panginoon. Ito ang libre, Panginoon. Ito ang regalo, Panginoon. It is a gift, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat. Sa lahat ng ginamit mo. Sa lahat ng nakinig. Salamat. Sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let your love flow, Panginoon. Let your grace flow upon these people, Panginoon. Let it flow right now. Overwhelming, Lord. In Jesus' name. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng tumugtog, umawit sa ushers, deacons, elders, pastors, Panginoon, Lord. Thank you, Jesus. Tinanggal mo lahat ng condemnation, Panginoon. Tinanggal mo lahat ng guilt sa amin ngayon, Panginoon. We are now empowered to walk, to let that sin reign in our life, Panginoon. And we shall reign in life through Jesus Christ.
Because we are no longer under the law. We are under grace. Hallelujah, hallelujah. And we are dead from every guilt, every imputation, every penalty, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We confess, Jesus. We are the righteousness of God in Christ. Now and forever. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. God bless you. The Lord bless every one of you, your family, your children, your loved ones. The Lord bless you with the blessing of Father Abraham. The Lord bless you with the blessings in Deuteronomy chapter 20. The Lord keep you from all harm, from all danger. The Lord cover you by the precious blood of Jesus that was shed on the cross. The Lord will keep you from all danger, from all calamity, from all darkness, from the evil one. Cover you by the precious blood of Jesus. The Lord embrace you, preserve you through Christ Jesus. Hallelujah. You, your family, your loved ones. The Lord grant you wholeness, well-being. The Lord grant you peace, shalom, wholeness. Prosper you in all things. Be in health as your soul prospers. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you. And the Lord loves you so much. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Lord.